Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Maisog Sambayanan. Tungkol ito sa affidavit ni Master Sergeant Gotesa na allegedly peke yung signature yung ng notary public at kini-question ang kanyang credibility. Ito. Bakit umaatungal na parang batang uhugin sina Pinky, Eric, Sylvester at Kiko? Okay naman pala kay Secretary Remulla yung statement ni Sergeant Orly Gotesa. Nagpapahalata naman kayo masyado ng tuta ni Tambaloslos. Ito, isinare niya ang post ng Daily Tribune na nagsalita si DOJ Secretary Remulla. Okay, title, Under Oath, he still stands. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla clarified that while Orly Gotesa's affidavit has been disregarded, his sworn statements before the Senate Blue Ribbon Committee remain valid since he delivered them under oath. Okay? Very clear. Ganito rin yung sinasabi ng mga ibang abogado na nag-post. Nanumpay. So, yun na yun. Ano ba itong sinasabi? Ito bang Pinky? Bakit umaatungal na parang batang uhugin sina Pinky? Pinky Web ba? Pinky yata, in-interview niya ang isang mga senador. Itong Eric Sylvester, ito ba si Senator Lobender? Kiko, ito ba si Kiko Pangilinan? May nabasa akong post, hindi ko napanood yung interview, no? Post lang nabasa ko. Sabi daw, ito pala, sa programa ni na Senator Marcoleta sa Net25. Yung co-host niya, tinatanong, Sen, may isang senador, hindi na lang namin pangalanan, na kung mapatunayan daw na peke yung signature sa sworn affidavit, mawawalan daw ng visa o saysay yung statement ni Gotesa, senador na abogado. Siya na kaya itong si Kiko Pangilinan? Sabi ni Marcoleta nga, hindi. Nanumpas siya So, mabuti at nagsalita naman si Secretary Boying Remulla. Salamat po, Secretary Boying, sa inyong clarification. Under oath So, ang delikado ngayon, yung abogada, Attorney Espera ba yan? Attorney Espera, na nagsabing hindi daw siya nagpirma. Yung kaibigan kong retired general, senior officer ko, nag-text siya. Hi Johnny, sabi niya, agree ako sa iyo na ang statement ni Gotesa still stands kahit may diferensya sa signature. Baka nga, inalaw ng abogada ang sekretarya niya na magpirma. Na halos ganun ang nangyayari. Sa atin, naka-experience na tayo. Ako, sa dami ko ng beses na nagpanotaryo, halos hindi ko nakikita yung abogado. Yun lang, staff o secretary. Bayad ako. Pakita ko ang ID ko. Tapos, tatakan. Pirmahan. Tapos, okay naman. So, sabi ng kaibigan kong retired general, sabi niya, yung anak kong abogado, may anak palang abogado sabi niya, delikado daw yung abogada. Pag mapatunayan, pwede siyang patawan ng parusa ng korte ba o Supreme Court.
Iyan din ang sinasabi ni Senator Marcoleta, pwede siyang madisbar. So, kaya yung mayroong post ni Senator Ping Lacson na hindi nagustuhan ng iba. Na sabi nila, prinoproteksyonan daw ni Senator Lacson yung nasasangkot. Dahil sabi niya, korte na daw ang bahala, ipapasubpwe na ng korte, yung Manila Regional Trial Court na may jurisdiction doon sa notarial office. Papasubpwe na, papatawag yung abogada, yung si Orly Gortesa, baka posible pang ipatawag si Senator Marcoleta. So, ang opinion ng iba, parang dinidisregard ni Senator Lacson yung credibility ni Gutesa. To me, dapat lang na ganun ang gawin. Kasi kung mapatunayan na tunay nga pumasok si Master Sergeant Gutesa sa notarial office at tunay nga na yung dry seal kanila, license number, magkatugma ba ang journal, lalong ma-enhance ang credibility ni Master Sergeant Gutesa, which I believe na ganun ang mangyari dahil talagang alangan naman na ipeke niya. Paano niya nanakawin yung dry seal? Paano niya makukuha yung mga license number, mga docket number, mga series number? Imposibleng makuha niya yun. So, ang nagbigay nun, empleyado, sekretarya ba ng notarial office, but yung abogada, baka hindi siyang pumirma. O, tapos, dininay niya, hindi niya pinirmahan. O, sino malilintikan? Yung abogada. Kaya ako, sinusuportahan ko yung post ni Senator Lacson na let the Manila Trial Court investigate this one para malaman ang katotohanan. Huwag po tayong matakot dahil wala namang itinatago ni Master Sergeant Gutesa. Ganon din yung background check niya. Nasabi ni Senator Lacson, magkakaroon ng masusin na background check dahil matindi yung kanyang revelasyon. Bring it on, i-background check nyo. Basta, wag lang nyo lang parang tanim ebidensya para sirain ang credibility niya, hindi kayo magtatagumpay. Kasi, tingin ko matinong sundalo itong si Master Sergeant Gutesa. To me, he is a modern hero. Salute to Master Sergeant Gutesa and the other Marines out there. Uwa! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan na mo og yero nga mga tanilbag lang. Ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tanilbag. So mo na gid ang ilang kahimtang tagaan na mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan na mo sila gero para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og yero. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dininiwaya gikuha nga silupin lang nga inyong giatop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Oh. Inyong gipampunit. Oh. So inyong gihimudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Ryan. Merayon. So ikaw lang sa dere. Oh. Pila na kabuok imong anak ya? Isa. Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. Mm. So mana ni ang ilang balay ni Kuya.
Salamat sa Ginoo nga ni grasyan kog panalangin nga matagaan kog sin. Di na gid ko maulanan. Oo. Kabalay na gid kog sin. Oo. Kalisod wala na gyud kapalit na mog sin. So, Salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Grasyan di ko dili na madugay. salamat kayo.